Mga kaibigan, maganda umaga po sa inyo lahat. Ganda umaga, Pilipinas. Ganda umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Mayroon pong bagyo, mga kapuso, na nasa loob po ng par. Nasa loob po ng par at tinutumbok ang Northern Palawan. Bantay Bagyo! Ingat, sa ating po mga kababayan. Yan po sa Cam area, sa Cuyo, Agutaya, Magsaysay. Ganun din sa Calamianes Group of Island. Pagsabihin po natin, Calamianes Group of Island, nandyan yung Linapakan, Busuanga, Coron, Culion. At sa bayan po ng Dumaran at Araceli. Bantay Bagyo! Kasama rin po sa Signal number 1. Ganun din dyan po sa El Nido, Taytay. Pero sabi ng Pag-asa, mga kapuso, habang papalapit ho sa mainland Palawan, ay posibleng humina na ho, mga kapuso. Ito pong si Bagyong Basyang, Pero ang problema, mga kaibigan, maraming ulan ang bitbit ng bagyong ito. Lalahanin ho natin, February 9, yun ho ay hindi bagyo, easterlies lang ho yun, pero lubog sa baha ang Puerto Princesa, lalo na ang Barangay San Manuel. Ang bahay ng isang kasama namin ho dito, si Super Ronald Cabato. Pinasok ho ng baha nung nakalipas na taon, February 9. Ngayon, asais. Anong araw nga 9? Sa Monday. So, isang taon na binaha ang lungsod ng Puerto Princesa. Bantay Bagyo! Alala ko pa yung aming production assistant dati, tumakbo. Halos lumangoy na nung parating na doon sa kanyang boarding house. Talagang sakto. Bingo talaga. Galing mo talaga, Super Leia. Mga kapuso, yun ho, mag-isang taon na binaha ang Puerto Princesa. At nakita rin ho ng, hindi lang ng Pilipinas, maging sa iba pang panig ho ng ating pong mundo. Yung reaksyon ng ating pong mga kababayan na dahil ho sa baha, binaha ang Puerto Princesa. Yan ho'y mag-iisang taon na. At ngayon, mayroon na namang hong panibagong sama ng panahon. Mayroon pong bagyo. Bagamat hindi ho kalakasan, ang bit-bit niya namang ulan. Balita nga tayo kay kay Sir Sunny Paharilla. Super Lee, mamaya. Para malaman natin ang posibleng maging senaryo. Ito pong pagpasok ho ng bagyong Basyang sa Palawan. Kung pwede, try natin si Sir Sunny Paharilla, ang hepe ng Pag-asa dito sa Puerto Princesa bago kay Sir Jerry Alili bilang paghahanda, mga kapuso, ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office natin, katuwang ang mga Municipal Disaster Risk Reduction sa mga munisipyo sa Northern Palawan. Alas 8:19 na ho ng umaga. Kung pa rin po ang inyo po makakasama pansamantala, mga kaibigan, ito po sa programang Saksi sa DYSP. Saksi sa DYSP. Sa ngalan pa rin po ni Super John Fred Calamba,
Ako po ang inyo po mga kasama, si Super Rodel Guzman. Wala akong kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Labanan ko ang fake news. Dapat totoo. Saksi sa DYSP. Alas 8:20 na ng umaga mga kaibigan. Out of coverage na. Out of coverage pa si Kwan. Di bali mamaya. Si Sir Sunny pa. Okay, si Sir Jerry Alili na lang. Makibalita ho tayo paghahanda ng lalawigan ng Palawan dahil tatamaan ng bagyo yung pong Northern Palawan. Sa katunayan, nasa signal number 1 na. Ang mga eskwelahan sa norte, wala nang pasok. Sa Araceli, wala nang pasok, di ba? Dahil nasa signal number 1, o Kalandagan nga daw, wala na pasok. Ganda umaga ho, dyan po sa Kalandagan o sa Araceli, yung mga protektor ng mga illegalista. Illegalista sa karagatan at ganun din, namamayagpag din daw ho yung illegal drugs dyan po sa Araceli. Oh. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Tanduay Ram 5 years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Dito sa impormasyon na nagpaabot ho sa atin, poblasyon, Tinintinan, Kalandagan, parang bumibili na lang daw ho ng candy. Nako, ganon katindi na dyan sa Araceli. Yung pong bintahan daw ho ng illegal drugs. Nai-report na rin sa PNP para, okay, aksyonan. Pero hanggang ngayon, wala akong aksyon ng PNP. Naku naman kung totoo ho ito, Mayor Sucodilla. Ano nangyayari dyan? Illegal drugs, pati hindi na lang problema natin sa mga illegal fishing activities, pati illegal drugs na mamayagpag na dyan. Kung totoo itong paano kasi, Carodel, dito nga, pulis nangunguha ng isda sa mga maliliit na mga mangingisda. Pambira naman. Pulis, nangungutong daw. At nangunguha ng, siguro yung nanghihingi ng isda. Kinukuhanan yung huli ng ating po mga mangingisda dyan po sa Araceli. Sana hindi ho ito totoo. Dahil kung totoo po ito, malaking batik ito sa bayan po ng Araceli, lalo na sa PNP, ganun din sa ating po mga municipal officials ng Araceli, Palawan. Kaya siguro maigi, Mayor, paki-monitor nyo ho para nang sa ganun malaman ho ninyo kung mayroon pong mga katotohanan. Ito pong mga impormasyon na ito na pinaparating ho sa amin. Poblasyon, Tinintinan, Kalandagan. Parang candy na lang daw ho yung illegal drugs. Gumagamit pa kahit mga bata, edad 12 years old. Maluwag ng, nako. Oh my God! Nagagamit sa illegal drugs. Sana hindi ho ito totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Tanduay Ram 5 years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
Alas 8:24 na ng umaga, mga kaibigan, kayo ho'y nakikinig po sa Saksi sa DYSP. Pansamantala, si Super Rodel muna ang inyong pong makakasama. Saksi sa DYSP. Nasa importanteng biyahe lang ang aming pong kasama si Super John Fred Calamba. Birthday niya kahapon at ngayon nasa importanteng lakad lang. Kaya pansamantala, mga kaibigan, ako muna ang inyong pong makakasama dito po sa kanyang programa hanggang alas 10 po ng umaga. Saksi sa DYSP. Try natin si Sir Jerry Alili, ang ating pong Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer sa Palawan. Kung ano hong ginagawa ng ating pong probinsya, partikular doon po sa bahaging norte na tinutumbok ngayon ng bagyong Basyang. Bagamat hindi ho kalakasan yung bit-bit na hangin, pero ang bit-bit naman yung ulan, yun ho ang posible hong maging dahilan ng landslide at ganun din ang pagbaha. Alas 8:26 na ho ng umaga. Yan po sa Kuyo at sa Magsaysay, kumusta na ang sitwasyon nyo dyan? Bali mamaya, siguro makibalita rin ho tayo sa kanilang mga Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer. Ano ho? Magsaysay at Kuyo. Dahil sila yung unang maapektuhan. Mga kaibigan, nagri-ring lang si Sir Jerry Alili. Hindi kaya nasa meeting si Sir? Saksi sa DYSP. Alas 8:27 na para po sa ating pong mga kababayan na mayroon pong pupuntahan, mayroon pong appointment ngayon pong araw ho ng Biyernes, na mayroon pong inahabol hong transaksyon, abay pag kayo ho'y nasa bahay pa. Ang haba na ng pila ng mga pupuntahan ninyo. Saksi sa DYSP. Kung hindi makontak si Sir Jerry, makibalita tayo kahit sa Magsaysay o sa Kuyo sa kanilang Municipal Disaster Risk Reduction, o di kaya kung si mismong si Mayor Andoy Ong na. Mga kaibigan, balik po tayo sa Saksi sa DYSP. Alas 8:36 na ho ng umaga. Saksi sa DYSP. Tayo ho'y nakikipag-ugnayan sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng bayan po ng Magsaysay. Makibalita ho tayo kung ano ho yung ginagawang paghahanda na ho ng naturang tanggapan. Dahil ang Kuyo, Magsaysay at Agutaya, yun ho ang tinutumbok ngayon ng bagyo na maka-apekto ho sa atin dito po sa lalawigan po ng Palawan. Line 10, nasa linya ho natin si Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer Joel Agrosa. Babatiin muna natin, Sir Joel. Magandang umaga po. Mayad nga timprano, sir. Mayad na timprano na, sir, sa ating mga paramati sa... Okay. Sir, kumusta yung sitwasyon ngayon dyan sa bayan po na Magsaysay? Yung panahon? Medyo copy, sir.
sa ngayon po sir, ang weather condition dito sa Magsaysay is cloudy with light shower and moderate wind. Mhm. With no significant disturbance observed with the municipality as of this report. Mhm. So umaambo na ngayon diyan po sa bayan ng Magsaysay. Kumusta naman yung hangin, sir? Malakas na ba? Hindi pa rin. Ano sir? Pardon. Yung umaambo na ngayon pero yung hangin may kalakasan na ba o hindi pa rin, sir? Wala hong kalmado po ngayon compare sa nakaraang mga araw na medyo patak ang Mhm. aming-amingan. Mhm. Pero makulimlim nga lang at sa ngayon mayroon na hong pag-ambon. At may no. Oho. So kumusta ho yung ginagawang paghahanda ng LGU Magsaysay, partikular ang inyong pong tanggapan dahil ang Cuyo Island kasama doon sa tinutumbok ng bagyong Basyang, sir? Opo sir, ang preparedness measure namin for Typhoon Basyang unang-una ay ang emergency response team namin o ang ERT namin ay simula kahapon ay 24/7 na operational ang status. Mhm. At ang mga MPR rin po personnel, yung municipal emergency response team volunteers ay nakaantabay na din po. And continuous po ang coordination namin sa mga barangay sa pagmumonitor ng kanilang area of responsibility. At bukas din po ang aming emergency hotlines para sa pag-disseminate ng mga information at para ma-access kami sa opisina. Mhm. At ang mga vehicles na may handful na equipment ay nakaready na rin po at standby na rin po sa operation center sa ngayon. At na-identify na rin po namin ang evacuation centers kung sakaling kakailanganing magpa-evacuate at mga kababayan. So nakahanda na yung LGU Magsaysay kung sakasakaling kinakailangan lumikas ang ating mga kababayan ay handa na, sir. Opo sir, naka-ready na kami para sa Typhoon Basyang. Mhm. Okay. Sa bayan po ng Magsaysay, ano pong barangay yung madalas hong nakakaranas ho ng pagbaha, Sir Joel? Ang madalas po namin at regular namin pag direct pass kami ng Baguio ay ang particularly ang San Carba sa Barangay Balagen. Mhm. Yun po ang regular namin na ini-evacuate. Mhm. So, More or less sir, mga 150 families ang ini-evacuate namin sa barangay na Natal. mhm. So yan ho'y pinaghahanda na rin natin ngayon kung sakasakali na dumating na yung bagyo dyan sa Magsaysay at yung sitwasyon kinakailangan ilikas yung ating mga kababayan, mayroon na rin pong nakahanda para sa kanila, Sir Joel. Opo sir. Saka na-educate na rin ang community na yun. Alam na nila kung center ang kanilang pupuntahan. May designated evacuation centers na ang bawat pamilya. Mhm. Okay. Sir Joel, maraming salamat po. Mensahin nyo na lang sa ating pong mga kababayan sa iba't ibang barangay nagbayan po ng Magsaysay. Para sa ating mga Banwa, di sa Banwang Magsaysay, padayon kita nga padayon kita nga magsimpan, hindi tayo pabayabayan nga pakunta ay budkan tantong mabasig ang bagyong dia. At mas mayad nga akar di kita nga arai matabong kalamidad kisa sa ara kita sa prepare. Padayon kita nga magpangamuyo nga pati pa rin lamang ay kusin pa dato kabasket ang maging pati ang bagyong dia sa ating lugar. Mhm. Okay. Maraming salamat, Sir Joel Lagrosa. Salamat po. Mga kaibigan ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer ng bayan po ng Magsaysay, si Ginoong Joel Lagrosa. Ang ating po nakausap, mga kapuso, nakahanda na ho ang bayan po ng Magsaysay kung sakasakali. Sakasakaling maging matindi ito pong epekto ho ng bagyong Basyang
Yan po sa bayan po ng Magsaysay. Ito nakalipas na yung dumaang bagyo. Bagyong Tino. Nako, ang tindi. Nawalan pa nga sila ng kuryente, di ba? Marami hong pinadapa na o nabagsak na puno at hindi rin nakaligtas yung linya ng kuryente. So sana hindi ho mangyari uli dito po sa banta nitong si Basyang diyan po sa Cuyo Island. Alas 8:44 na ho nag-umaga mga kaibigan. Try natin uli si Sir Jerry Alilian ho para dun sa bahagi naman ng pamahalaang panlalawigan. May kaugnayan ho mga kapuso. Saksi sa DYSP. Ito po sa banta ng bagyong Basyang sa Northern Palawan. Saksi sa DYSP. Kasi huwag tayo maging kampante, ano ho. Sabi ng Pag-asa, hindi ho masyadong kalakasan yung hangin, pero yung bit-bit hong ulan, yun po ang delikado. Lalo na doon po sa mga bahain lugar at lugar na madalas ho nagkakaroon po ng landslide. Katulad dyan sa Barangay Magara, sa Tagumpay, sa Rojas. Bagamat hindi ho nasa ilalim ho ng storm signal number 1, pero apektado pa rin ho tayo ng mga pag-ulan na yan. Ano ho? Easterlies nga nagpapabaha ho sa atin. Mas lalo na ho, ito'y bagyo na. Bit-bit ng bagyo. 15 minuto po mga kapuso bago sumapit po ang alas 9 po ng umaga. Saksi sa DYSP. Balik kung hindi makontak si Sir Jerry, lipat tayo kung hindi El Nido, Cuyo. Kasi karamihan ng mga opisyal ho natin nasa Batarasan na ho dahil sa linggo ay opening na ng Palarong Panlalawigan 2026. Ano ho? Yung ibang mga opisyal natin at ganun din ang iba pang mga MDRRMO ay nasa Batarasan na ho. Nagkataon, biglang nagkaroon po ng bagyo, mga kaibigan. Saksi sa DYSP. Saksi sa DYSP. Walang MDRMO, nandun na sa Batarasa, baka, anong tag dito? Natural, baka dyan pa si Mayor Andoy Ong sa Cuyo. Pero maigi yung yung sa Magsaysay, andun yung kanilang MDRRMO. Iba yung pumunta ng, tawag dito, ng provincial meet. Kasi hindi natin dapat maiwanan yan, mga ganyang opisina, di ba? Kailangan talagang mayroon pong maiiwan na pwedeng rumisponde, sa panahon po ng emergency, sa panig ho ng ating pong mga munisipyo.
Alas 8:48 na ho, nag-umaga mga kaibigan. Saksi sa DYSP. Nakikinig daw ho sa atin, nagbayan ng Araceli. Salamat ha. Doon po sa mga nagpapaabot ho sa atin ng impormasyon. Lubhan na raw silang nababahala dahil dumarami na ang illegal drugs. Sir, dito po sa amin pong bayan. Baka hindi pa alam ng aming pong alkalde, Mayor Socodilla. Sana, Mayor, utusan ninyo yung PNP natin na palakasin ang monitoring sa operasyon ng illegal drugs sa ating pong bayan. Saksi sa DYSP. Yan umaga ho sa ating pong mga kababayan na nakikinig dyan po sa Araceli, Palawan. Salamat. Ito tingin ko pag makarating ho sa kaalaman ni Mayor Socodilla bilang punong bayan, hindi nito palalampasin yung mga ganitong sitwasyon. Ano ho? Diyan po sa inyo pong bayan. Sige, paparating natin. Nakamonitor naman yan ang mga opisyalis natin diyan po sa munisipyo po ng Araceli. Kasi malaki din malawak din yung Araceli. Ilang pulis lang dyan ba sa Araceli? Nasa bayan na rin ho ng Batarasa si Mayor Andoy Ong. Di ba, antay natin kung kaninong numero yung may papadala ni Mayor na naiwan ko dun sa Cuyo, Palawan. Doon na talagang iba't ibang delegasyon na yun nandun sa bayan po ng Batarasa. May kaugnayan sa isasagawang palarong panlalawigan. Sa national naman mga kapuso, by issue lang ng coordinates at meets, yung pong usapin na hindi ho pinagkakaintindihan ng ating pong mga senador. Mga kapuso, sa usapin diyan po sa West Philippine Sea. Nasabi nga ni Senador Marcoleta, Rodante Marcoleta, hindi pa ito nare-recognize yung ating pong West Philippine Sea dahil hindi pa tayo nagkakapagsumite ng mismong mapa nito doon po sa International Hydrographic Organization. Sabi naman ni Senator Pangilinan, na-recognize na nga tayo, nanalo na nga tayo sa nagkaroon na ng arbitra ruling, hinggil dyan. Dahil yung mga coordinates na ginamit po, yung pinagbasihan din ng economic zone natin, ay nakabase rin ho yun dun sa international na batas na nagtatakda para sa exclusive economic zone. Pero sa totoo lang mga kapuso, mayroon na ho yan yung ating pong kalayaan. Yan ho mismo, nasukat na yan noong may naisumite na ho sa ating pong United Nations. Ano ho?
nakadastro na ho yan yung ating pong kalayaan. Kaya mayroon pong coordinates na po pwede hong pagbasihan na atin ho yan yung West Philippine Sea, partikular yung pong kalayaan. Alas 8:53, magandang umaga sa mga kapuso po natin. Yan po sa Tubataha. May mga bagong mensahe lang. Ano pa rin ito? Araceli. Kung mag 2026 nga, okay, ganito yung kanilang modus. Dapat maging matinon na sila. Ang taga lumakad, sir. Saksi sa DYSP. Dahil mga pulis pa raw nagiging protektor, illegal sa karagatan at sa illegal drugs. Ganon. Sino na ba yung bagong hepe ng PNP po dyan? Bakit mayroon po mga ganitong lumalabas na mga impormasyon? Na parang kayo hindi na lang daw bilihan ng drugs dyan po sa Araceli, Palawan. Hindi kami naniniwala, no ha? Pero bakit mayroon pong mga ganitong issue na lumalabas ho dyan po sa inyo pong bayan? Mayroon pang binabanggit, tinintinan, poblasyon at kalandagan. Saksi sa DYSP. Alas 8:55 na ho, nag-umaga mga kapuso. Saksi sa DYSP. Nasa meeting, talagang yung MDRRMO ng Kuyo, nasa meeting pa, alas 10 para pwedeng tawagan. Ay, tapos na yung programa. Tayo ay nakikibalita lang ho mga kapuso sa ginagawa nilang paghahanda mga kaibigan. Dahil ang Northern Palawan ang tinutumbok ho ng bagyo. So ano hong ginagawang paghahanda ng ating pong Municipal Disaster Risk Reduction Management Office? Si Sir Jerry Alili ay nasa meeting din kayo ito? Bakit nagre-ring din lang yung kanyang telepono? Hindi sumasagot si Sir Jerry. Saksi sa DYSP. Mga kapuso, sa mga kababayan ho natin na nakakariwasa ho sa buhay, yung gusto hong mag-donate ho ng gatas para dun sa bata, makipag-ugnayan lang ho kahit dito sa amin o di kaya dun po sa Barangay Bahile o sa satellite clinic ho ng Makaraskas. Lalo na yung mga malalapit hong lugar ho dyan para matulungan po yung baby na basta na lang iniwan ng kanyang ina sa isang purok. Ano ho? Diyan po sa Barangay Bahile. Kumpirmado na wala hong nanganak sa Barangay Bahile. Yan na rin ho naging pahayag ni Kagawad John Camacho at ni Barangay Health Worker Melanie Masinas. So tinitingnan ho nila baka galing ho ng ibang barangay at hinatid na lang ho dun sa Barangay Bahile at iniwan
sa kanilang purok. Dumayo pa ng bahili para iiwan yung sanggol, yung kanyang anak. Ang tindi rin, ano ho. Sana makonsensya ka kung yun dun sa ina, magpakilala ka na, balikan mo. Di ka ba naawa dun sa anak mo? Nung balikan, pinapanood ko yung post ni Ma'am Melanie, ang himbing ng tulog ng bata. Nakatanday pa dun sa unan. Kawawa naman, kahit walang ina, nagpakabait na lang dahil iniwan ng kanyang ina. Mga kapuso, doon po sa purok. Buti na lang, hindi totoo yung sinasabi na kirit-kirit. Kung meron, hindi tinangay ng kirit-kirit yan. Diba? Buti na lang, hindi ho totoo. Kasi kung totoo yan, wala kasama kung madaling araw, iniwan yung bata. At saka tulog lang ng tulog. Pero maayos, nasa kondisyon naman daw ho yung kalagayan ng bata. Base doon sa obserbasyon ng ating pong doktor, si Dr. Wikoko. Base doon sa pagkakasabi sa mga barangay health worker ng Barangay Bahili. Marami hong gustong umampon dito kay baby. Ay, baby miracle. Yun ang tawag nila. Dahil mantaki mo, iniwan, nakakabit pa yung pusod niya, hindi pa napuputol. Pero hindi naging malikot, hindi umiyak, natulog lang doon sa lamesa na iniwanan sa kanya. Binalot din ng lampin yung pong bata. Salamat ho tayo. Hindi nga totoo yung kirit-kirit. Kung totoo, nako, pihado, tinangay na yan. Saglit na ho mga kapuso, magko-commercial lang ho kami. Saksi sa DYSP. Ito ang serbisyong totoo. GMA Radyo. DYSP Super Radyo. Mga kaibigan, ang tamang oras sa Pilipinas, alas 9:01 ng umaga. Mga kaibigan, ang tamang oras sa Pilipinas, alas 9:06 na ng umaga. Balik po tayo mga kapuso. Nakibalita muna ho tayo sa ginagawang paghahanda ng LGU El Nido. Dahil kasama po yung El Nido sa tinutumbok din po ng bagyo. Nasa linya ho natin ang kanilang Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer, si Sir Raymond Osorio. Ano ho? Nakibalita muna tayo, kanilang paghahanda. Pabati muna natin, Sir Raymond. Magandang umaga po. Yes, sir. Hello, sir. Good morning. Sir, good morning po. Aha. Magandang umaga po at nang nakikinig po sa inyo pong palatutut. Oho. Sir, makikibalita lang ho kami sa ating pong ginagawang paghahanda. Dahil ang bayan ng El Nido ay kasama ho doon sa tinutumbok ho ng bagyong Basyang. Ano ha? Sir? Opo, sir. Oho. Opo. Yes, sir. Actually, sir, nung continuous po na minomonitor po namin, ay bumababa po kasi ang bagyong Basyang. Ano po. Mhm. Sa ngayon po ay nakatipid pa rin kami po kay Pag-asa sa kanila pong pinapadabas na weather bulletin. And then po, may kasama po kami sa incident management po sa planning section sa situational unit leader namin ng sa GAD. Sila na minomonitor din po nila. Sa ngayon po, actually, ay yung PEDRA po natin ay ginagawa na rin po. So, activated po natin bagamat hindi pa rin tayo kampante na alam po natin na medyo sabi niya mayroong agam-agam na malulusaw siya pag nag-land siya sa Minlan po sa ating kalupaan. Pero sa ngayon, sir, ay pinaghahandaan po namin yung ukol po dyan. Mhm. Okay. So, yung proseso niyan, sir, pag magdedeklara na tayo na magkaroon ng preemptive
evacuation. Yan ho'y nakadepende sa ating pong provincial disaster o sa inyo na rin ho, kayo na nagdi-design. Sa atin na rin po yung preventive evacuation, and then makikipag-ugnayan na lang po tayo sa mga barangay officials natin regarding on it po. So, ang sa atin po ay monitoring tayo ngayon. Tingnan natin yung possible impact kung saan man ba siya, kung sakasakaling man. Pero nasa north part yan ng El Nido talaga. So may ilang araw pa rin, mayroong ano pa rin po na nalalapit na makikita pa rin po natin yung magiging ano po niya, sitwasyon po ng bagyong Basya. Okay. Kahit hindi ho kalakasan yung pong hangin na dala nito pong bagyo, pero yung ulan, yun doon tayo nababahala, Yes, sir. Oho. So tinitingnan natin, sir, kasi yung bagyo po ay signal number 1 na tayo sa as of now, signal number 2 na po yung dadaanan niya. Pero tinitingnan pa rin natin, sir, kasi kung hangin sa 55 kilometers, baka kayanin pa. Pero tinitingnan kasi natin, sir, yung rainfall niya, yung volume po ng tubig na dadalhin niya. Like what happened in Tino, sa amin yung hangin, nandito naman po sa Roas yung ano. So tinitingnan po natin yung ikot po, yung position po ng clouds niya, ano po. Yun yung kasi may dalang tubig po eh. Tinitingnan din po natin yun. Ano bang mga lugar dyan, sir, yung prone po sa baha at landslide sa El Nido? Apo, may mga spotted area po tayo na may mga flood prone area, ano po, yung poblasyon po natin. Bago yung ilog naman po dito sa may Villa Libertad, malapit po sa opisina natin, ano po, yung dito po sa may portion po ng Mandag area po. So, yun po yung tinitingnan po natin, at saka doon po sa eastern part po natin, sa dalawang barangay po sa eastern part po natin ng El Nido po. So, nakaanda na rin ho tayo kung sakasakali, ano ha, na Opo, sir. maging ano yung senaryo o yung sitwasyon natin, nakahanda na rin ang ating pong tanggapan para rito. Opo, makikipag-ugnayan na lang po yung operation section po natin sa lahat po ng mga barangay. Actually, may mga volunteers naman din po kami na sa barangay na nabuo po namin with Ayala Foundation. And then yung mga barangay officials po ay bibigyan na lang din po natin ng information. At nag-share din po kami ng mga public advisory po ni Pag-asa to our Facebook page po. Okay. Sige, sir. Siguro po, mensahe nyo na lang sa ating po mga kababayan. Ano ho? Diyan po sa bayan ng El Nido, lalo na yung nakaranas ho ng matinding pagbaha at nagkaroon po ng landslide noong nakalipas na bagyo. Ako. Sa atin, maraming salamat po sa pagkakataon po binigay ninyo, sa pamamagitan po ninyo sa ating mga kababayan po, sana po patuloy na lagi na po namin sinasabi na sana patuloy po kayo mag-ingat sa mga ganito pong dilubyo na dumadaan sa atin. Bagamat huwag tayong kapante, ay huwag sabi natin signal number 1, pero hindi ho natin hawak ang panahon. As a matter of minutes and seconds, nagbabago po yung senaryo po ng isa pong bagyo. So, patingin ko naman ay isa na rin pong karanasan yung nangyari sa amin sa Tino para alert na rin po yung ating mga kababayan. Tandaan po natin na ang paghahanda ay dapat sa sarili natin, makipag-ugnayan na lang po sila sa kanilang mga barangay officials kung sakasakali man po na mayroon sila pong concern, kung gusto nilang lumikas, ang kanila po mga barangay officials, pwede po nilang lapitan. Okay. Sir Raymond, maraming salamat po sa oras na inyo po yung pinagkaloob po sa amin. Maraming salamat po. Maraming salamat din po at magandang umaga sa inyo po natin. Si Sir Raymond Osorio na ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer ng Bayan po ng El Nido. Nakahanda na rin ho sila, mga kapuso. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Tanduay Ram 5 years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Alas 8:13 na ho ng umaga. Ika muna, punta muna natin ang ating pong mga balita.
Prinsesa DYSP. Ito ang balita. Punta muna natin. Excuse me po. Punta muna natin ang ating mga balita. Unahin po natin si Super Wilmar Abraya. Committee on Legal Matters nagsagawa ng public hearing kaugnay sa panukalang ordinansa na magpapangalan sa kalsada mula sa panulukan sa barangay Los Miminda Main Road hanggang dulo ng barangay Maging Isda bilang Mayor Filiberto Oliveros Jr. Road, mga kapuso. Super Radio Local News. Detalye ng balitang yan na Super Wilmar Abraya. Sa detalye ng balita, pasok! Tika muna, lipat muna tayo. Alamin muna natin, Super Wilmar, pasok! Yes, so Coronel, nagsagawa ng public hearing ang Committee on Legal Matters sa City Council kaugnay sa panukalang ordinansa na inakda nito si Vice Mayor Peter Chibo Maricela na magpapagalad sa kalsada sa panulukan ng South National Highway sa Barangay Los Miminda Main Road hanggang dulo ng Barangay Maging Isda bilang Mayor Filiberto Oliveros Jr. Road. Ang ginanap ang nasabing committee hearing sa Conference Court ng Barangay Maging Isda. Sa pinangunahan naman, si Jose Luis Marcano III bilang committee chairman. Dumalo sa naturang public hearing, sina City Councilor Jerry Abad, punong barangay Absalon Umpad, kasama mga kagawad ng barangay at mga purong president ng Los Miminda na pawang nagpahin ng kanilang suporta sa panukala. Ang pagpapangalan sa naturang kalsada ayon kay Vice Mayor Marcela ay bilang pagkilala na naging ambag ni dating Mayor Filiberto Oliveros Jr. sa pag-unlad ng pagkapresesa. Naniniwala si Marcela na napakalaga para sa kaisa ng komunidad ang pagkakaroon ng pangalan ng mga lansangan para sa mabilis na pagtuntun sa isang lugar. Ako, si Wilmar Abraya, GMA sa Radyo Palawan, dapat totoo. Maraming salamat, Super Wilmar Abraya. Samantala mga kaibigan, na pamahalang bayan ng Cagayan Silio, inatasan ng mga barangay na gawin ang mga paghahanda sa bagyong Basyang, mga kapuso. Si Super John Vicer Bantaculo para po sa detalye ng balita. Pasok! Pamahalang bayan ng Cagayan Silio ang mga opisyalis ng barangay, mga Maging Isda at nasasakupan at mga kawalinat na miyembro ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Council na ilapag ang mga kahandaan sa pagtama ng bagyong Basyang sa munisipyo, lalo't kabilang ng Cagayan Silio sa mga lugar sa Palawan na nakapaas ang subtropical wind signal number 1. Batay sa municipal advisory na nilabas kahapon, inaatasan ng mga barangay na iaktibo ang monitoring team upang subaybayan ang antas ng tubig sa dagat at ang inaasahang mga pagbaha. Ipatupad na rin naman ang maagap na paglikas o mga preemptive evacuation kapag inaasang aabot sa delikadong antas ang baha at iyaking handa, ligtas at may sapat na supply ang mga evacuation center. Pero hindi na pagsasagawa ng tuloy-tuloy na pagpapakalat ng informasyon at pagbibigay abiso sa mga komunidad. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Maraming salamat, Super John Vicer Bantaculo. Isang lalaki arestado matapos pong makumpiskahan ng mga bala at barila. Super Radio Police Report. Ganon din ang mga pampasabog sa isinagawang search warrant operation sa Busuanga, Palawan. Super Radio Police Report. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan, si Super Kenneth Calumbresa sa detalye ng balita. Pasok! Arestado ang isang lalaki sa isinagawang search warrant operation ng Police Station 2, Busuanga Municipal Police Station sa Barangay Salvacion sa bayan ng Busuanga. Hinila na aresto sa alias Kaarma, 50 anyos, sa presidente sa lugar, saan sa isinagawang search warrant operation ay na-recover sa kanyang pangangalaga ang isang unit ng 9mm revolver, isang unit ng 9mm pistol, 2 magazine ng Armalite, ilang mga bala at isang piraso ng rifle grenade. Kasalukuyan na sa kustodiya na ng police station kung nabanggit na inaresto, maging ang mga nakumpiska sa kanya at maharap sa kaso paglabag
sa Republic Act 10591 on Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at our Republic Act 9156 on an act prescribing the rules and regulation for licensing, scale, acquisition, possession, and carrying of firearms, ammunition in the Philippines. Ako si Karat Calabresa, GMA Super Radio, Palawan, dapat totoo. Maraming salamat, Super Kenneth Calumbre. Alas 9:19 na ho ng umaga. Saksi sa DYSP. Balikan ko natin si Super Wilmar Abreya. Seaweed farming naging matagumpay sa 11 barangay sa lungsod ng Puerto Princesa. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, Super Wilmar Abreya. Pasok! Kaming isang mga barangay sa lungsod ng Puerto Princesa naging matagumpay ang programang seaweed farming ng pamahalaan lungsod ng Puerto Princesa sa ilalim ng City Agriculture Office. Sinimula ng programa noong 2010 sa Barangay Babuyan kung saan 10 mga mangisda lamang ang unang sumailalim sa pagsasanay na ibinigay ng tanggapan ng City Agriculturist. Sa ilalim ng programa, nabigyan ng mga mangisda ng kaalaman at kasanayan sa pagtatanim, pangangalaga at pagpaplano ng seaweed bilang alternatibong pagkakitaan, lalo na sa panahon na hindi makapalaw dahil sa bagyo o malakas na hangin at alon. Kung dito, libre rin ang mga seaweed seeding at iba pang materialis na kailangan binibigay ng pamahalaang lungsod. Dahil sa tagumpayan ng programa, nadagdagan ang bilang ng mga benepisyaro at ilang mga barangay nagsimulang magtatag sa kanilang mga samahan o yung mga asosasyon ng mga seaweed farmers kasama dyan. Sa mga benepisyaro ang mga barangay ng San Manuel, Tagboros, Lokbuhan, Manalo, Mariugon, Babuyan, San Rafael, Salvacion, Santa Cruz at Camuning. Sa kasalukuyan, umabot na sa 400 hanggang 500 seaweed farmers sa lungsod at lahat ay miyembro ng kanilang mga asosasyon at patuloy na sinusuportahan ang programa ng pamahalaang lungsod. Ako, si Wilmar Abreya, JB sa Radyo Palawan. Dapat totoo. May maganda dahil meron nang nagtatanim ng agar-agar sa Puerto Princesa. Tama, Super Rodel. Kung dati Agutaya, Balaba, Cagayancillo, ngayon Puerto Princesa meron na rin. Agutaya talaga ang pinaka marami-raming mga nagtatanim sa Puerto. At saka yung Balabak. Yan talagang yan nagpo-produce ng ng agar-agar. Agar-agar. Hindi kaya bansot naman yung dito sa Puerto Princesa? Hindi naman. Kasi mga nakikita ko tinitinda sa palengke mga bansot Hindi naman sa Rodel. Sige, salamat Super Wilmar. Maraming salamat, balik sa'yo. Alas 9:21 na ng umaga. Kasi pag pumunta ka ng palengke, pag may nagtitinda ng seaweeds, yung agar-agar na yan, bansot. Hindi yung katulad yung nakikita mo yung bit-bit na mga galing ng Balabak, ng Agutaya. Talagang malulusog. At saka ingat yung mga naglalagay ng fertilizer para sa agar-agar. Naku, napakadelikado ho niyan. Nagbibigay po ng cancer yan. Nagkukos ng cancer yan pag makain ho ng isang tao. Samantala mga kaibigan, balikan ko natin si Super June Vicer Bantaculo. National Food Authority nakipag-ugnayan sa local government unit ng Brooks Point, Palawan para sa pagpapagamit ng bodega na maiimbakan ng bigas at palay. Super Radio Local News. Detalye ng balitang yan na Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Nakipag-ugnayan ng National Food Authority Palawan sa lokal na pamahalaan ng Brooks Point upang talakayin ang posibleng pagpapahiram ng bodega na gagamitin bilang paghahanda sa paparating na summer crop season na maibakan ng bigas at palay. Ang Brooks Point muna isa sa mga lugar sa katimugang Palawan na may malakas at matatag na ani ng palay kaya mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na pasilidad para sa imbakan. Ayon sa NFA, layunin din ng koordinasyon na masigurong maayos ang pagbili at pag-iimbak ng palay bilang suporta na rin
rin sa mga lokal na magsasaka sa patuloy na pagtitiyak ng seguridad ng pagkain sa lalawigan. Ako si June Vicer Bantakulo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 9:23 na ho ng umaga. Isang pinag-aanap po ng batas na dahil sa kasong paglabag sa Presidential Decree 705, arestado ng otoridad o ng mga otoridad sa Batarasa, Palawan. Super Radio Police Report. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan si Super Kenneth Calumbresa. Sa detalye ng balita, pasok! Arestado ng mga otoridad sa bayan ng Batarasa, Palawan ang isang pinakahanap ng batas na may kinakarta kasong paglabag sa Presidential Decree 705 or Revised Forest Record of the Philippines. Kinala ito sa alias na Bobong, 34 anyos, ang residente ng Barangay Tabud sa Naturang Munisipyo. Ito ay naresto sa base ng warrant of arrest na inilabas ni Honorable Ramon Chito Mendoza ng RTC Branch 165, 4th Judicial Region para sa kanyang kinakaharap na kaso at may nilapyan sa 40,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Sa gayon ay nasa kustodiya na ito ng pulisya para sa kaukulang disposisyon. Ako si Kenneth Calumbresa, GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Maraming salamat, Super Kenneth Calumbresa. Alas 9:25 na ho nag-umaga mga kapuso. Saksi sa DYSP. May handang-handa na yung ating pong mga kalahok sa Palarong Panlalawigan 2026. Halos lahat ng mga delegasyon nandun na ho sa Batarasa. Yung galing ho ng mga island municipalities nandun na ho. Yung galing Cuyo, Agutay at Magsaysay nasa Batarasa na ho. Kaya pati yung kanilang mga municipal disaster risk reduction officers andun na rin sa bayan po ng Batarasa. Limang minuto po mga kapuso bago mag-alas 9:30 ho ng umaga. Kung sakasakaling kakailanganin ng ating pong mga senador at ganun din ang ating pong mga kongresista, no ho? Ng patunay na mayroon talaga tayong coordinates at talagang aktual na nasukat ho mga kapuso yung pong bahaging yan ng West Philippine Sea sa nasakop po ng Palawan, partikular yung Kalayaan, ay mismo yung ating pong geodetic engineer dito po sa galing ho sa Palawan ay mismong nagsukat niyan dahil siya nakakuha ng kontrata noong 2016 para masukat po yung lugar, ano ho, at magkaroon talaga ng kadastro o cadastral survey. Sila ho ang nagsagawa po niyan diyan po sa bahaging yan ng lalawigan po ng Palawan. Lumalabas na parang pinabubulaanan ano ho, na walang sukat yung lugar na yan. Walang tayong siguradong pwedeng pagbasihan. Pero meron po. Dahil mismo nga nagsukat niyan ay kilala niyo ba si Engineer Nelson Gabayan? Siya pong nagsukat niyan dahil siya nakakuha po ng kontrata. At nasa record na ho yan ng NAMRIA at ganun din sa United Nations. Kaya kumpleto na sa papel ang ating pong bansa at yung lugar na yan ay sa atin. Ano ho? Bagamat sinasabi naman ng mga nagsasabi ng kulang ang ating dokumento, sinasabi naman nila na hindi raw ho sila kakampi ng bansang China
Pero hindi ho maiwasan na isipin po ng ating pong mga kababayan na parang binibigyan nyo pa ng ideya yung ating pong kalabang bansa